Hi guys, so we're out and about and it's May 21. It's currently 9:50 a.m. and papunta nga pala kami ngayon sa motorbike rental na nakausap ko sa WhatsApp. So magre-rent tayo ulit ng motor dito sa Hanoi to stroll around. Magre-rent tayo ng motor kasi mostly DIY tour tayo. So pupuntahan natin yung Ho Chi Minh Mausoleum, yung pagoda, and then magko-Kong Cafe nga tayo dito para ma-experience naman natin yung Kong Cafe. And doon nag-originate yung coconut coffee. And then after that, punta tayong Temple of Literature. Pagkatapos nun, puntahan natin si Ate Ha for souvenir shopping. And then after nun, punta tayong Lotte Mart for pasalubong shopping. Yan. So medyo late na kami today. Sorry guys kung medyo maingay, ganito talaga dito. Normal sa kanila yan. So ayan, medyo late na kami kasi ang sarap matulog and napagod kagabi. Hindi naman. Daming antok. Lalo na to si Roda. Ayun. Pero yun. Tara, sama kayo sa amin today. Gagala tayo dito sa Hanoi. Hindi naman masyado nakakapagod yung itinerary natin, pero puntahan lang natin yung mga sikat dito sa Hanoi. And yeah, rent tayo ng motor. Ang rent pala is 150k BNT for 24 hours. Tapos sabi niya ang kailangan lang daw is either passport, i-deposit yung passport, or ID card or money. Ang pinili namin is yung ID na lang. Kasi yung passport, 'di ba? Syempre importante yun, dapat lagi mong dala yung passport. Nihingal ako. Ayan guys, ito naman yung gamit natin ngayon, yung Action Cam na 5 Pro. Try naman natin siya ipang video. Kung okay ba. Kasi ayan, syempre mas wider yung shots niya, mas nakikita niyo yung background, yung paligid natin, para makita nyo gaano kaganda yung Hanoi. Lakad lang tayo, 10-minute walk kasi yung papunta doon sa bike rental. Yan. Good morning. Sayang naman po natin. Good morning. Annyeonghaseyo. Xin chào. Casual lang sila dito magmotor guys. Na para bang laruan lang siya. Na para bang nasa bump car lang. Kakanan tayo. Kakanan daw kami. Wait. Dito tayo. Nakaka-anxiety attack dito magtawid. Ano ba to? One way? Yeah. Paano mo malalaman? Dami dito nagbabike lang. Pero mas marami nakamotor. Oo. Pero nakakatawa kasi madaming yung traditional bike lang. Parang Japanese bike na lang yung iba. Kahit mga matatanda na, yung mga nagbebenta, ganyan. Okay, malapit na tayo. Dito na. Andun na tao. Yan na ta, Serenity. Dito pala, Serenity Premier Hotel. Tara, check muna natin. Nasaan na pa siya? Ayan, dito na guys. Pasok lang kayo dun sa Serenity Hotel. Tapos ito yung prices nila. Kinuha namin yung Yamaha kasi mura, 150. Pero pag Honda, 200k. Just one. How many days you rent? Just one. So you can write out your name, your phone number, and where you stay. And if Okay, so nakarent na tayo. Suot na natin yung helmet. Tapos dito na rin kami nagpagas para wala nang hassle. Kala namin itong white and black. Yung pala ito. Sabi ni Roda, ang tsaka daw. Ayun, normal na ata yun dito kasi ano yung ano nila eh. Pag drive dito eh. Pag natumba, wala. Pag natumba, okay lang. Oh. So, tara na. Saan tayo daan? Okay, sakasakay na tayo. On the way na sa Ho Chi Minh Mausoleum. Medyo makulimlim ngayon. Sana wag umulan. Sayang naman yung rent natin ng motor. Actually, parehas ang binayaran natin dun sa Sapa. 200 din yun. May isang bote ng ano.
Ganun sila guys. Ay, parang maambon. Ayan, yung mga ganyang motorbikes na nakapark sa harap guys. Ano ata yan? Yung iba nagpaparent, yung iba nakapark lang talaga. Usually nagpaparent. Marami nagpaparent dito. Yung sa una kasi namin pinagtanungan, kailangan mo i-deposit yung passport mo. Eh syempre, yun nga, importante sa atin yun as a tourist, diba? So, X. Eh pag nag-deposit ka naman ng money, 200 USD yung hinihingi. Masyadong malaki. So, ayan, naghanap ulit ako ng bago. Eh, nakita natin to. Yun talaga, dapat alert ka sa paligid mo. Kamusta naman yung quality ng video natin dyan, guys? Okay ba tong gamitin? Action cam or balik tayo ng pocket trip? Let me know in the comments section below. Wow. Ayan, nakapasok din tayo. Ayan, dyan na lang. Oh, gusto mo? Kasi inalisan nila. Magkano bayad? 10. 10 per person. Tama ba? 10,000 lang. Or parking lang pala yun? Parking. Okay. 10,000 for parking. Iwan ko yung ibang gamit dito. Yung mga ano namin, jacket. Okay, dito na tayo bibili ng ticket and entrance. Okay, nakalusot na tayo sa entrance. May security check lang doon. And ito na ang Ho Chi Minh Mausoleum. So, ano naman yung tungkol sa Ho Chi Minh Mausoleum? Andito Ho Chi Minh. Oldest Chinatown. Yun na lang palagi yung trivia niya, guys. Oldest Chinatown in the world. Oh, fun fact about Ho Chi Minh Mausoleum. This Okay. is where Ho Chi Minh's embalmed body has been preserved since 1975. The design was inspired partly by Lenin's mausoleum. Sino But- si Ho Chi Minh? He is called Uncle Ho kasi parang malapit siya sa mga children. Parang yun yung sabi. Tapos nandyan yung katawan niya. Naka-preserve. Likod adapted with Vietnamese elements. So, feeling ko bawal mag-ano dyan, mag-video. Ah, bawal? Feeling ko lang. So, let's see guys kung makakasama kayo. Baka di kayo makasama. Kasi hindi naman kayo nagbayad ng entrance eh. Bayad kayo. Dalawa lang kami. Kayo nagbayad. Kaya, atay magagawa. Iiwan kayo sa labas. Parang medyo gloomy yung weather, guys. Pero Oo. medyo ma-humid. So, nakakalagkit din. Parang Pinas. Ganun. So, ayan. May upon entering, the entrance. Upon entering, may mga cafe, may mga restaurant. Sa likod. Parang likod yun. Dinaanan natin. So, ito siya, guys. Yung main entrance or meron pa dito? Parang ito yung main entrance eh. Oo. Ito yung likod ata yung mapasukan natin. Parang ito yung main entrance eh. Yan. Right Wala, there. field trip pala dito. Parang laging may mga nag-field trip dito, guys. Ho Chi Minh. Batang Kuchi. Kasabay tayo mga batang nag-field trip. Pwede kaya tayo ng video dyan. Okay guys, gather here. Give me a second. Ticket? Yeah. Yes. Oh, ticket. Isa yun. Okay. Thank you. Kuha tayo nito. Ano ba to? Ayan si Uncle Ho. Ayun o. Uncle Ho. With children. Ayan. So, largest. Yung Ho Chi Minh Museum daw is the largest celebrity museum. Celebrity museum po. So, nag-construction ng 1985 and then na-open siya ng 1990. Let's see.
go around and we will show you ano yung mga nandito sa loob. So, etong mga nandito pala, hindi siya yung mismong artwork. Parang mga pictures lang siya. Tapos dinidescribe kung anong materials ang gamit. Like if it's paper, if it's color, if it's linoleum. Yan. So parang nakalagay lang dito yung mga masterpieces or art pieces na ginawa for Lenin. Pero hindi siya yung real material. Baka ito sa permanent exhibitions, yung kaya. O, feeling ko. Kasi nga special exhibitions lang dito. So parang it's just to showcase yung mga art pieces for Lenin. Pero it's not the real thing. Yun guys, ito si President Ho Chi Minh. So, pag-akyat nyo from second floor ba yun? Oo. Ito siya. Then we enter from there. Ayan si Si Uncle Ho. Ganito lang siya guys. Parang may mga glass. Tapos may, I don't know kung paano siya parinig. Like that. Ay, wala na pala. Parang maze yung dating na dito sa loob. Tapos may mga pictures na nasa glass. Black and white. Some have colors like si Einstein. So dito may mga iba pang artifacts, documents. Yung mga paper ano nila before newspaper nila naka-French. So yung mga documents daw dito na makikita niyo sa museum was it's not random but artifacts that shape the ideas and revolutionary movement ni Uncle Ho. And ito si Uncle Ho nung bata pa siya. Noong 1931. So, ang pangalan niya talaga is Nguyen Ai Quoc. Ginamit niya daw yung pangalan na yan nung nag-work siya abroad sa France, sa Paris. Parang yan daw yung isa sa mga first names na ginamit niya. Pero hindi naman ata Hindi yun talaga yung pangalan. totoong pangalan niya. So, ito lang ginamit niya nung nag-work siya sa France, sa Paris, France. And then, using yung Nguyen Ai Quoc na pangalan niya, may mga sinulat siyang mga letters, documents, Petitions. petitions for peace movement. So, Struggle under colonial rule. yun yung gamit niya na pangalan. Before, he was known as Ho Chi Minh. Ayan. So, ito na si Ho Chi Minh na siya noong 1945. Ayan na siya. Naging Ho Chi Minh na yung name niya. Kasi after World War I, tapos World War II na to. Ano masasabi mo dito sa museum? Museum, hindi siya mausoleum, di ba? Oo nga. Yung mausoleum ata, dun yun nandun yung body ni Uncle Saan Ho. yun? Hindi yun dito. Check natin mamaya. Okay. So, ano masasabi mo dito sa museum? Pag pumunta sila dito, anong i-expect nilang makita? Ayun, yung sabi nga, hindi lang naman daw, Hindi mo lang titingnan yung mga... Kasi usually pag museum, parang, di ba? mga old stuff, gano'n. Mga arts, mga old items. Stuff. Pero, yung pagkakagawa daw is Parang kinukwento yung naging buhay ni buhay and journey ni Ho Chi Minh. And yung Vietnam's fight for independence. Parang sa atin lang, di may tulad nyo siya guys nung nagkaroon din tayo ng revolution against Spanish colonialism. So yung museum is naka-design siya in a way na ikukwento niya sa'yo kung paano nagsimula yung movement nila to fight for their freedom. Kasi nga, di ba, they were also colonialized and
has been treated as slaves. Ito yung ano niya. Isa sa mga naging ano niya. Gamit niya. Dumbbell po. Nag-exercise siya. Sandals niya. Ito. Physical exercise. Books. No entrance. Yan si Uncle Ho. Yan guys. Sabi dito sa wall na to, may world map. And then, pinapakita niya kung saang countries daw si President Ho Chi Minh nag-work and nag-visit from 1911 to 1969. Ang dami, no? Yan, nakalagay din yung timelines dito kung kailan siya tumira doon. So, he lived and worked sa 56 countries. Wow. He's well-traveled, no? So, yung pagta-travel niya din, lumawak yung ano niya, yung ideology niya in terms of patriotism. So, he wanted to have Vietnam's own identity, just like the other countries that he was able to visit. So, lalabas na kami. May mga ano dito, parang ano ba to? Pagawaan ng sandals. Tignan mo natin. Boa de Plop. Ito siya, mga tsinelas nila guys. Gomang. Gusto mong magpagawa? Ayoko. Really? Parang yung sa sa Thailand. Yan, so lumabas na kami ng museum. Maghanap kami ng kakainan para may energy kami mag-ikot-ikot and maglakad-lakad, no? Sama kayo. Maghanap pa lang kami. Siguro dito na lang within the area. Kasi pag lumabas kami, pag nagmotor kami, magbabayad kami ulit, babalik kami. Ayan. Dito ba tayo kanina galing? Eh, marami pa actually eh. Mga tabi-tabi naman sila dito. Yan. So, tara, hanap muna tayo ng kakainan. Okay guys, nag-order tayo ng chicken fried rice for me. Tapos kay Roda is fried rice with vegetable. And then fries. Tapos sa drinks, kumuha kami ng salted coffee na iced. And kay Roda is coconut milk coffee. Coconut milk coffee ba yun sa'yo? Tapos dumating na yung kape namin. Coconut coffee and salt coffee. Sarap, mainit pa, no? Mas ang tagal ng order ko. Hindi ko alam kung na-order na. Tikman na muna natin tong coffee. Ang tagal kasi chicken. Ang ganito nga. Sarap. Sarap. Ngayon dumating yung food ko. Chicken. Yung gulay na ulam dapat ni Roda sa akin napunta. Ang inulam niya tuloy fries. Parang kimchi. So guys, yung one pillar pagoda. Dito lang din siya sa loob banda ng Ho Chi Minh Museum. So sa labas lang. So ayun, itong One Pillar Pagoda daw, isa daw to sa mga iconic temples dito kahit maliit lang siya. Ayun nga, sikat siya dito sa lugar na to kasi nga nayo siya dahil nanaginip nga daw yung emperor na Nakaupo. may napanaginipan siyang Buddhist goddess tapos may hawak na sanggol. And then kinatagalan, nagkaroon sila ng anak. So, ang ginawa niya, tayo niya to as a way of thank you dun sa Buddhist goddess na yun. Yun.
Tara, tingnan natin kung Parang- anong meron sa loob. Binayayaan sila ng anak. Ano ba si Buddhist vlog? Ya me los puedo subir los Ayan pantalones. guys, yung pagoda. Hindi tayo makaakyat kasi may nakalagay dito, don't wear short when going into the pagoda. So, yun. Dito na tayo banda sa mausoleo ni Ho Chi Minh. And ando yung unahan niya. Ikot tayo doon. Malaki pala tong yung place na to, hindi lang ito yung makikita mo yung mausoleum, yung pagoda, yung museum, malaki pa siya guys. Hanggang dito lang usually siguro yung mga tourist, hindi pwede pumasok. Siyempre, sign of respect na rin. So, sabi, actually, ayaw niya talagang nasa magandang siya. Parang gusto niya, simpleng lang, makremate lang siya. Pero, yun yung request ng mga tao sa government. Kaya nagkaroon ng mausoleum si Ho Chi Minh. Siyempre kasi siya yung founding father ng ng freedom or independence, 'di ba? So basically mas mahigpit actually yung security protocols nila dito kasi sa ibang mga establishments or government buildings, kasi talagang hindi lang siya mausoleum for the people here, but din siya, parang considered din siya as a national place to pay respect dun sa founding father nila ng independence. So, yun nga, kasi nga si Uncle Ho, hindi lang siya former president or leader, siya yung one of the most important figures in their country's history. Kaya talagang mahigpit sila sa loob. Hindi na kami papasok kasi naka-shorts lang kami. We didn't know. And we didn't plan. Sobrang strict ng rules nila. And yun, bawal din mag-video. Bawal mag-picture, mag-photo, hindi ka din pwedeng huminto. Pag huminto ka daw, i-escort ka palabas. Tapos, yung naka-embalsa na katawan ni Ho Chi Minh, siya, super complex nung pag-maintain kasi parang every year ba? Or basta gano'n, parang once a year may pinapapunta sila dito from the Russian lab na nagme-maintain nung body niya. So, medyo siya, medyo complex yung pag-maintain nila nung katawan ni Ho Chi Minh. Kumbaga yung Russian na scientist na yun, sila lang yung nakakalam kung ano yung Formula. parang formula. Ayun. Kasi kailangan niya ng may specific temperature, humidity, tsaka environmental conditions para ma-preserve yung katawan ni Ho Chi Minh. Tanong mo nga, bakit nandito siya sa Hanoi? Bakit hindi siya sa Ho Chi Minh? Kasi 'di ba there's may north and south. So si Hanoi is yung sa north, si Ho Chi Minh yung sa south part of Vietnam. So bakit si Ho Chi Minh is nasa Hanoi? Bakit hindi siya nasa Ho Chi Minh? Yung Ho Chi Minh pala guys, yun yung Saigon. Saigon pala yun. Yun kasi yung uso dati, di ba, Saigon? Saigon. So, North and South. Alam ko nagkaroon din sila ng conflict dati, yung North and South. It's also because, hindi naman yung mga Vietnamese people, no, but yung sumakop sa Vietnam. Okay guys, so another question na tinatanong ng mga tao usually pag nagve-visit ng Vietnam is, bakit nga ba si Ho Chi Minh nasa Hanoi? Di ba may Ho Chi Minh which is yung sa south ng Vietnam, Hanoi is the north. So before mamatay si Ho Chi Minh, nagkaroon ng parang temporary arrangement. Well, before pa, during the war, Vietnam War, nagkaroon ng parang temporary plan na maghati or ng split between North and South. Pero hindi yun natuloy. Yun yung after nung tawag dito, nung
makipaglaban sila sa French for their independence. Tapos, nagkaroon ng, temporary arrangement dapat. Pero hindi natuloy. Tapos, nagkaroon ng Vietnam War. And then, si North Vietnam, yun yung talagang pinamunuan ni Ho Chi Minh. And then, yung South, which is nandun yung Ho Chi Minh, which is previously called Hanoi. Previously called si Ho Chi Minh, it was previously called as Saigon. Yun yung Saigon talaga sa South. Tapos yung mga namuno doon is mga iba't ibang government. Now, nung namatay si Ho Chi Minh, years later pa, nung nag-reunification si North and South or si Vietnam as one, dun pa lang siya pinangalan ng Ho Chi Minh as a tribute to Ho Chi Minh bilang the founder of their independence. So, kaya naging Ho Chi Minh si Saigon. Kasi before, parang nagkaroon ng conflict due to Cold War and politics. So, ayun. Yun yung reason bakit nandito siya. Dito talaga siya nag-base. Dito talaga siya base sa Hanoi. And where he spent most of his last years. Guys, andito na kami sa Temple of Literature and ayun, currently it's 1:57. Sobrang init. Siguro for now, last na muna natin to tapos uwi muna tayo. Bibili ka? Dito na ako. Ayun, uwi muna tayo. Siguro para mag-freshen up. Sobrang init. Pero mas mainit pa rin sa Pinas. Ayun. Tostado na naman kami. Ayan, dito kami nag-park. Tapos dito tayo papasok. Diyan yung bilihan ng ticket. Tignan natin kung magkano yung ticket dito sa Temple of Literature. Bumili mo ng tubig si Roda. Nag-ice cream kasi kami kanina bago umalis doon. Tapos ayun, nakakauhaw. Yung ticket, 70,000 Vietnam dong per head. Students studying at schools in Vietnam. So, dito na tayo. Dito na yung entrance. Ayan. Ito daw Temple of Literature is dati daw pala siyang university. Ang pinakaunang university dito sa Vietnam. Ayan, kailangan ng ticket papasok. Ayun. So, ang Temple of Literature is isa sa mga pinaka-importanteng historical sites dito sa Hanoi. For siya maging school is tinayo siyang templo para kay Confucius dati. Tapos yun nga sabi, hindi daw basta-basta nakakapasok dito. Para daw sa mga school nga ng mga royals, mga scholars. Yan. So ngayon, marami pa namang daw bibisita ang mga estudyante dito kasi parang nagdadala daw ng luck yung lugar na to. Although hindi na siya talaga school, ayun, pinupuntahan pa rin siya ng mga students. Kaya pala, marami naka-uniform dito. Marami niyang parang gate. Ayun, pumasok tayo ng unang gate doon, tapos may pangalawang gate, tapos may pangatlo ulit, tapos may parang pang-apat, pang-lima. Bakit kaya? Ayun, so kung mapapansin nyo kanina, may nadaanan tayong malalaking courtyard. So, yun? Yan yung mga traditional Vietnam architectures. Another gate. So, it was founded in 1070. So, almost 1,000 years na to, guys. Yung lugar na to. Yan. Constitution. Tawag siya na Temple of Literature kasi originally it was built for Confucius and learning. Ayan, dito guys parang may altar dito. Tapos yung mga students is parang nagpe-pray sila dyan. Siguro pag mag-exam na sila, ganun. Ito sila nanghihingi ng blessings.
Take it from here. Ayun guys, so si Confucius is a famous philosopher, teacher, and thinker. Sabi dito, he didn't create a religion. Instead, he taught people how to live a good and respectful life. Dito tayo sa area ng shrines and altars. So, ito yung last na courtyard or dulo na courtyard. Bale, itong area na to, it's dedicated for the scholars and kay Confucius. Tapos mamaya, pag palabas tayo, isa-isahin natin yung mga maladaanan nating courtyard. Kasi hindi siya basta-basta lang, parang gate-gate. May mga meaning siya and purposes. So, yun. Ito sa dulo, yung makikita niyo dito, yung kay Confucius. Tapos dun din sa loob, nagpe-pray yung mga students kapag may mga paparating silang exam. So, nanghihingi sila ng blessing para So, similar din sa mga temple sa Thailand. I think may mga ganun din sila where pag may Sa atin naman, since katoliko tayo, di ba, nagsisimba tayo usually. So, sa kanila parang ganun din, similarly. So, bago yung dun sa kabila, yung kay Confucius, ito yung former university area. Hindi ko alam kung like isang ganto lang siya. Kasi maliit lang siya eh. Like pa-square lang siya. Tapos parang may mga kwarto-kwarto lang. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga 7 lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doors lang siya. Parang 14 lang siya. Former university area. Okay, I think part pa to ng former university area. Oh. So, ganun siya dito. Ito na yung turtle stones. So, dyan naka-engrave yung mga pangalan ng mga scholars na pumasa sa imperial examination. So, yung turtle daw, it symbolizes, bakit turtle? Kasi it symbolizes wisdom, intelligence, and long life. Ayan siya, guys. Meron pa dito, sa harap. So, ito yung pond. So, it was intentionally created para daw sa peaceful environment. Meron pang mga turtle stones. Meron din doon sa kabilang side. So, yung main gate nila, it's traditional gate and then may garden spaces para it symbolizes daw yung journey towards towards knowledge. So, dito yung start nung pagpasok mo sa gate. They're drawing. May mga estudyante dito nag-drawing sila. Siguro yung gate yung dinadrawing nila. Oh, they're drawing the gate. Wow, nice. May mga tourist pang pumapasok, guys. And then that's it. So basically 5 courtyards. Tapos yun nga, may mga purpose siya. Ito yung main gate. So ayan yung large traditional gate. It's symbolized the start of your journey towards knowledge. Yun, that's it for now, guys. Uwi na muna kami sa homestay namin and then later na lang ulit tayo lalabas pag hindi na masyado mainit. It's currently 2:32. Yan, mag-freshen up muna kami. Magpapahinga muna kami saglit tapos freshen up and then labas tayo. Souvenir shops lang naman yung pupuntahan natin and then dinner and then Kong Cafe. Yan, uwi na muna kami, guys. Hanggang dito na lang muna yung vlog. Thank you. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our channel. Bye, guys. Bye!